Hi! So, ang pag-uusapan natin sa video nito ay si Peso Loan. It's under Masagana Buhay Finance Philippines Corporation. Cash loan with 3 easy steps. Reliable online cash loan daw siya and fast approval. Nalita ko raw, nagbago na siya ha. Kung kayo nagbabalak na mag-loan dito kay Peso Loan, huwag nyo munang i-download guys. Kilalanin muna si Peso Loan. So, panoorin nyo muna yung video na to. Hello everybody! Welcome back to my channel. So this video is not sponsored. Sabi na naman na nire-recommend ko siya. Well, hindi guys. Download ko siya, sinubukan ko siya para sa inyo, para sa huli ng video na to, kayo yung magdi-decide kung okay siya sa inyo. Kasi kahit narehistrado po siya sa SEC, it does not mean na okay siya. So dapat kinikilala muna yung loan app. So yun nga, yung loan app na to ay nagpa-promise ng instant cash loan. Dati ko na to guys na review. Ito nga yung thumbnail ko. Sa review kong yun guys, pinakita ko sa inyo yung steps. Sinabi ko rin na ayoko sa ganyang loan app kasi yung in-approve sa akin, 300 pesos. Hindi naman ako nagre-reklamo sa maliit na amount kasi kung good payer ka, may mga loan apps naman natataas yan eventually. But yung reklamo ko kasi di 300 pesos, yung ikakaltas niya ay 90 pesos. So yung matatanggap mo is 210. Which means na 30% yung kanyang service fee. Paano kung yung approve sa'yo is 1,000. Yung ibabawas pala sa'yo, 300. Kaya yung makukuha mo is mga 700 plus lang. Pero kahapon, meron tayo isang viewer guys, nag-comment. Sabi niya, nagbago na daw si Peso Loan ngayon. First loan niya daw is 1,700 at buo niya pong nakuha. Ito yung mga gusto natin, di ba? Yung mga loan apps na buo yung nakukuha. Pero kamusta naman yung interest? Kaya din-download ko siya ulit guys. Tinest ko at meron nga akong napansin na mga bago dito sa kay Peso Loan. So yun, download pa rin siya sa Google Play Store. Again, under po siya kay Masaganang Buhay Finance Corporation. At pagkatapos mo siyang i-download, ayan, papakita niya sa iyo kung ano-ano sa mga cellphone mo yung i-access niya. Yung nakakatakot lang kasi pati ba naman yung installed applications, pati Wi-Fi network mo, yung capacity ng battery mo, yung mga ganun. Gusto nyo na rin masilip, pero kung gusto mo pa rin mag-loan dito, then kailangan mo mag-agree dito. At meron pa siyang dinagdag guys, kasi dati hindi ko to nakita. Ngayon meron siyang important advisory. So parang pinangangalagaan niya nga talaga yung kanyang reputation ngayon dahil strict na si SEC tsaka si Google Play sa mga kung ano-ano mga loan apps na andun sa platform. Basahin nyo na lang yung mga important reminders niya. So it just wants to make sure na legit yung dina-download yung app. After a couple of seconds, mawawala yan. May sasabihin siyang, we need you to grant SMS permission to prevent fraud and make credit assessment. So wala kang choice, mag-a-agree ka dun kung gusto mo magpatuloy. Hingi po siya ng access sa location mo and then manage phone calls. Marami pa na kailangan mo dapat ibigay ng mga access guys. Mapupunta ka na dun sa kanyang main, kumbaga sa kanyang overview kung saan pwede na pala siya daw magpahiram ng up to 50,000 pesos. So, parang tumaas yata yung maximum na loanable amount dito. At kung gusto mo, then i-click mo lang yung credit limit. Get credit limit. On the next page, i-click mo yung register. Tapos magpapadala po siya ng verification code. At pag nalagay mo na yung verification code, mag-create ka na ng password. Pagkatapos mo mag-create ng password, ibabalik ka niya dun sa first page. Sabi niya, 50,000 ulit daw yung maximum loanable amount. Click mo lang yung get limit guys. At doon, magko-collect na siya ng personal information. So, from date of birth, gender, marital status, religion, residential address, complete address, email, secondary mobile number, level of education, at yung info na yun kailangan mo ibigay. Buti na lang kasi yung email tsaka yung secondary mobile number, optional lang yan. So, pagkatapos mo ilagay yung level of education, pwede ka nang mag-click ng submit at mapupunta ka doon sa part na hihingin niyo yung work information. At kung housewife yung ilalagay mo or unemployed, ito po yung mga hihingin niyang information. Yung mga semi-monthly, kailan ka magsisweldo, magkano yung sweldo mo every month, and kung ano kang industry, pwede mo ilagay other. Pero kung meron ka namang trabaho, maghihingi po siya ng company information. Moving on, hihingi rin siya ng contact references. Buti na lang guys, 3 lang yung contact na hihingi niya. Pero dapat kukunin mo yun sa phone book mo. Pili ka lang doon, saka ka mapupunta from information na bali ng ID mo.
Anong ID yung gagamitin mo? Actually guys, marami-rami yung tinatanggap niyang ID. Ayan po yung lista. UMID, SSS, PRC, GSIS, Passport, Driver's License, Pag-ibig, Voters ID, hindi na ako nabubulol, Postal ID, TIN, PhilHealth, and National ID. So, pili ka lang doon, marami kang pagpipilian. Tapos mabibigay yung ID number mo, then hihingi po siya ng permission to take pictures and record video. And then, kukunin mo po yung picture ng front at back ng ID mo. Ilalagay mo rin yung first name, middle name, and last name. At dapat yung pangalan mo ay katugma doon sa kung ano man yung nag-a-appear sa ID. May check po yung lahat ng segments na yan kung na-complete mo. At pwede mo nang i-click yung loan immediately. And then, sasabihin niya, congratulations! We're working on getting your credit limit. Bali, mga 1 minute at babalikan niya dun sa first page kung you are now eligible for a higher loan limit. So, i-click mo ulit yung get credit limit. So, pag-click mo ng get credit limit, hihingin niya yung information ng bank mo. Bali, kung saan mo gusto ipadala yung loan, yung perang hihiramin mo. So, pwedeng bank, GCash, Paymaya, Coins, Shopee, pwede rin. Actually, marami kang pagpipilian. Pero pinaka-common sa atin si GCash, tsaka si Paymaya, tsaka yung bank, diba? Lalabas na yung actual na credit limit na pwede niyang ipahiram sa'yo. At yung lumabas para sa akin is 10,000 pesos. Wow, ang taas ng binigay yung credit limit ha. Imagine yung nilagay ko, housewife. So, meron po siyang tutorial kung paano mag-loan. Sabi niya, i-click mo daw yung slider. Ayan. And then, pipili ka ng loan term, 7 at saka 120 days. Iba rin yung drama niya, no? So, ayun po yung naging offer niya sa akin, 10,000 pesos daw. So, impressive kasi hindi na po 300 tulad ng dati niyang binigay sa aking credit limit. At yun, ngayon naging 10,000 na. Wala na siyang advance na ikakaltas. As you can see here, yung loanable, yung credit limit na 10,000, yung kanyang i-disburse, meaning yung matatanggap mo is 10,000 din. Babayaran mo siya sa loob ng 7 days at parang to medyo mabigat kung babayaran mo siya sa loob ng 7 days. Kahit na mukhang mababa yung interest niya kasi sinasabi 10,000 tapos yung ibabalik mo is 10,246 tapos yung second payment mo na 2,024 pa. Hindi naman pala siya long term kasi babayaran mo naman pala yung almost yung buong loan after 7 days. So, nakakatakot. Medyo risky siya. Yung medyo na-concern din ako dito kasi, di ba sabi ko sa inyo, bigyan ni guys sa aking credit limit is 10,000 pesos at meron daw slider na pwede mong i-adjust para para i-adjust mo yung amount na gusto mong hiramin. So, ano lang ako, na-alarm or concern lang ako kasi binigay niya ng 10,000, hindi ko pwedeng babaan yung amount. So, stuck lang talaga sa 10,000. Eh, what if kung gusto ko 2,000 lang, 3,000 lang? Imagine, kailangan mo kasi siyang ibabalik after 7 days kung first time mo, diba? Ito yung mga bagay na dapat natin i-analyze bago tayo kumuha ng pera. Huwag kasing basta-basta na lang pindot ng pindot kasi baka hindi natin ma-meet yung deadline or yung due date, diba? Dito ako nagdalawang isip nung nakita ko yung repayment date kasi ibabalik ko kaagad yung 10,000 sa loob ng 7 days. Which is something na parang wag na muna. To be honest, hindi ko siya tinuloy. Pero kung gusto mo siyang ituloy, pag-click mo ng next step, doon hihingi po siya ng selfie mo. So, kaya lalabas po yung window na yan. Pag-click mo ng OK, kukunin niya yung selfie mo. At yun, na-receive na daw nila yung loan application, ipaprocess na nila. Normally, 5 minutes lang daw ma-approve na siya. Pero kung masyadong marami yung nag-a-apply, baka pwede raw matagalan. Maybe because may problema sa GCash, kaya hindi natuloy yung loan. Hindi daw ako mag-process ulit. Pero guys, seeing 10,000, wala akong flexibility to choose a smaller amount at ibabalik ko yung pera sa loob ng 7 days, so sabi ko, wag na lang muna. At hindi ko siya nire-recommend. Yung sabi ko lang, yung nagustuhan ko dito kay Peso Loan, pwede kang mag-request na i-delete yung account mo kung ayaw mo na siyang gamitin. Basta wala kang utang kay Peso Loan, pwede mo i-click yung pag-delete ng account at magpapadala lang siya ng OTP at yun, madi-delete niya yung account. So, that's it, guys. So, ito guys, si Peso Loan ha. Pinakita ko sa inyo yung screenshots kung paano mag-apply at kung anong pwedeng mong maging credit limit kahit na first time mong mag-apply sa kanya. Again, buong-buo mo matatanggap yung perang ilo-loan mo. Pero please take note of the due dates kasi baka ma-shock ka na 7 days lang pala dapat bayaran, which can be a problem kung medyo malaki yung ipahiram, yung pinahiram niya sa'yo. Medyo hindi maganda yung mga due dates. And guys, desisyon nyo po kung gagamitin nyo si Peso Loan o hindi. Yung sa akin dito ay pinakita ko lang sa inyo kung ano ba yung mai-expect nyo pag dinownload nyo at nag-apply kayo sa loan app na to. I hope to see you on my next video and bye-bye!